Okay guys, welcome back na naman dito sa ating channel Pinoy TechSpot. And for today guys, tuturuan ko kayo kung paano kayo makakabili ng stocks dito sa Call Financial guys. So ang Call Financial guys ay isang stock broker. So ang stock broker po siya po yung isang platform na pwede tayong makabili or maka-access ng mga stocks dito sa Pilipinas, dito sa specifically dito sa PSE or Philippine Stock Exchange. Okay, so dito ito yung pinaka bridge natin para makabili or makita natin yung mga data ng mga stocks dito sa Pilipinas, So magbibigay tayo guys ng another video para sa knowledge or introduction about stock market. But today guys, tuturuan ko kayo kung paano kayo makakabili ng stocks. So dito guys, Call Financial yung gamit nating stock broker and punta tayo dito guys sa trade. Yan. So ito yung interface na kung saan bibili tayo guys ng stocks, So bago ang lahat guys, punta muna tayo sa portfolio. So ito namang portfolio guys is dito mag-a-appear yung binili mong stocks kapag nakabili ka na. And dito rin naman makikita mo yung actual balance ng cash na meron ka dito sa Call Financial account mo, So meron kang buying power na 2,000 plus pesos and ito yung mga breakdown guys ng mga detalye guys, yung total portfolio value, portfolio gain loss, and yung percentage change guys, So ayan. So kapag tumaas kasi ang stocks mo guys, magkakaroon dito yan ng value kung ilang percent yung itinaas niya and kung magkano yung actual na amount ng itinaas niya. Dahil ang stocks guys tumataas yan, nag-a-appreciate ang value niyan over time. And eto guys, huwag kayong mag-alala guys, mag-a-upload tayo ng ibang videos or ibang tutorials guys about stock market guys. So ang stock market kasi guys or ang pag-i-invest sa stocks is isang way para mag-earn tayo ng pera guys, So ang stocks po kasi ay basically is mga chunks ng ownership ng mga businesses, guys. Specifically sa PSE. So for example guys, ito yung watch list ko. So ibig sabihin ng watch list guys is nilist natin dito yung mga stocks na gusto natin or yung lagi nating binabantayan guys, So for example ito guys, example tayo, So itong Meralco guys, So medyo mahal si Meralco ngayon, 492 ang price ng isang stock niya, So kita nyo guys, bumaba siya ng 0.61%. Change niya yan, bumaba siya. And kung bibili kayo, meron siyang board lot na 10. So ibig sabihin 10 times 492, yun yung total amount na pwede nyong minimum na bilhin, dito kay Meralco. Okay, dividends. So may isa pang way ng kitaan dito guys sa stock market, hindi lang capital appreciation, pati yung dividends na tinatawag, So ang dividends guys, isang passive way kung paano kayo kikita ng pera sa stocks, So nagbibigay yan ng dividends every quarter and every year, pwede rin, and pwedeng semi-annual, so every 6 months. So passive income yan guys, Kusang papasok yan sa account nyo dito sa COL once na nag-invest kayo. And all you need to do is to study more and gain more knowledge about investing stock market. Okay, so yun po muna and magbalik na tayo sa ating trade. So dito guys, bibili tayo ng PREIT. Okay, yan, PREIT. So ang REIT po ay isang Real Estate Investment Trust Fund, So ibig sabihin, halimbawa SM guys, Yung mga property na pinapaupahan ni SM, monthly nagbabayad sa kanila yung mga client nila. And ito namang si SM is nag-list sila ng stock dito sa PSE which is REIT,
Real Estate Investment Trust Fund. So, ibig sabihin yung mga income nila dun sa mga real estate nila or yung mga pinapaupahan nilang property is ino-offer nila dito sa stock market. So, ibig sabihin kapag nag-invest ka dun, bibigyan ka nila ng percentage ng kanilang kita, which is yung dividend na pwede mo makuha dito sa REIT. And isa pa is yung capital appreciation, dahil napaka-stable guys ng real estate, no, ng business ng real estate, dahil monthly ang bayaran dito. And ito yung isa sa pinakamagandang investment na pwede mong pag-investa, no. Kumbaga ikaw wala ka namang actual na property or wala ka namang traditional na real estate na paupahan o real estate investment, no. So sa traditional kasi, halimbawa meron kang apartment, no, papaupahan mo siya sa mga naghahanap ng paupahan, no. So meron kang tenant, meron kang nakatiwala, and pumupunta ka dun sa property mo once in a month para i-check and i-maintain, guys, no. Dito sa REIT naman, no, hindi mo na kailangan gawin yon dahil mag-i-invest ka na lang dito sa stocks, no, dahil nakalist na nga siya sa stocks. So ang gagawin mo na lang is to monitor and wait for your income, no. Yan. Okay, 2.17 ang current price niya, guys, no. So yan. So i-click nyo lang dito yung plus and yung plus para lumitaw dito yung mga values, no. So ang total na babayaran natin is 2,176.41. Okay. And preview order na natin, guys, no. Yan. So ito yung mga detalye, guys, no. And then i-enter lang natin yung ating password para ma-place na natin yung ating order. Okay, so yan, intayin na lang natin, guys, na mag-appear to sa ating portfolio, no. So ang number of shares natin is 1,000 and price natin is 2.17. Okay, per stock. So yan, so habang mababa pa si Pirit, guys, no, bumili na tayo. And sa portfolio naman, ayan, wala pa siya, guys, no. Intayin na lang natin. And kung titignan natin yung buying power natin, nabawasan na siya, guys, no. So dahil bumili na nga tayo ng stocks. And wait na lang natin to, guys, no. Mag-update tayo kung ano yung naging result ng ating portfolio or yung ating buying activity, guys, dito. So okay, yun lang po muna tayo, and God bless.